Okay, sa magandang araw po sa inyo mga kaibigan. Ako po ulit si Dave na Kakwentuhan TV. Follow me on Facebook and Twitter. Post na po kayo ng one word, one sentence, or quotation. Kata naman na pwede pag-usapan at pagkwentuhan. Problema mo, problema ng magulang mo, or problema ng kapitbahay nyo. Malay mo, makatulong ako. Pero pag nakagulo, adios mo na mga amigos. Tayo naman na bahala. Okay? Para sa unang paksa po natin sa araw nito. Minsan, kailangan maging marahas para magawa nating pasunurin ang mga taong walang tiyaga. Kadalasan dito nakikita ko sa mga teacher, sa mga guro. Kasi, minsan, kailangan na sa mga estudyanteng makulit. Halimbawa, yung estudyante, maingay. Siyempre, ang kadalasan ipaparusa niyo, tumayo ka. O kaya, lumabas ka ng classroom, tumayo ka sa, tumayo ka sa labas, ng classroom, face the wall, harapin mo kayong pader, yun. Doon ka lang, hindi natatapos yung klase. Isa yun sa mga pwede mong gamitin. Isa pa, para trabaho naman, para mapasunod mo yung tauhan mo na walang tiyaga, siyempre, bigyan mo ng kausapin mo na, sige, subukan mong hindi magtrabaho ng maayos o subukan mong maging katamad-tamad, tatanggalan kita ng trabaho. Or sa susunod na mahuli kitang tatamad-tamad, isa, ayaw mo walang trabaho, hindi ka, paparusahan kita. Magtatrabaho ka ng isang araw, pero walang bayad. Isang araw lang naman. Parusa lang, parang sa mga kagaya niya walang tiyaga. Ito ba? Isa pa, sa mga, sa bahay naman, sa mga magulang, siyempre yung anak, makulit. Walang tiyaga mag-aral. Yung anak pa naman maluho. Sige ka, subukan mong huwag magsipag sa pag-aaral, mawawala lahat ng luho mo sa buhay. Computer, cellphone, tablet, o iba pang gadget. Siyempre, kailangan natin maging marahas. Talagang paparanas mo sa kanya yung hirap na wala yun. Ngayon, siyempre, iba, mapipilitan silang gawin para yun yung mga example na nagagawa nila tayo ng maging marahas para mapasunod yung isang tao para din naman sa ikakabuti nila. Kaya mapapayo ko lang mga ito, huwag kayong tatamad-tamad para hindi kayo makaranas ng mga ganito. Okay? Next. Mayroon tulungan ng mga taong mahal mo kung ang alam mo na ang hinihingi niya ng tulong sa iyo ay para sa iba, para sa taong mahal niya. Okay. Alam ko na. Tawagan to. Kadalasan to sa mga, sitwasyon to ng mag-best friend na lalaki at babae. Siyempre, itong si lalaki, may best friend siyang babae. Ngayon, yung best friend niya, siyempre, ang turing lang sa kanya ng babae is best friend. Ito naman si lalaki, unti-unti niya nagkagusto. Tapos, si babae, meron siya talagang crush. Or, pag lagay sa ating level, pag lagay itong si babae is may boyfriend. Tapos, ito si best friend, lihim na may gusto doon sa babae niyang best friend. Ngayon, siyempre, mangangailangan yung boyfriend ni girl, best friend, ng tulong. Ngayon, sabihin ng nilalaki, girl, best friend, sabi niya, mahal, please, sana naman, tulungan mo ako kasi kailangan ko ng tulong ngayon. Hanapan mo naman ako ng mautangan kasi kinulang yung pera ko pag tuition o kaya pambaon.
Siyempre, ito naman, si girl best friend, lalapit kay boy best friend naman, na kasi alam niya, so si boy best friend may kaya. Siyempre, tatanungin ni si si boy best friend, handa naman siya tumulong kay girl best friend. Ngayon, tatanungin niya, sige, papairamin kita. Ang tanong ko, saan mo gagamitin yung pera? Ngayon, nalaman niya ngayon na ang nangangailangan pala ng pera ay yung boyfriend ni girl best friend. Siyempre, ito naman si boy best friend, parang nagdadalawang isip siya. Minsan nga, tatlo pa kasi. May gusto rin siya kay girl best friend. Tutulungan ba niya yung karibal niya? Or tutulungan ba niya yung, yung pinagseselosan niya? Yan. Pero, kwentuhan, masasabi ko lang dito, maging matulungin tayo sa ibang tao na kahit na nasasaktan tayo, or pag dito, kaya yung sitwasyon na ito na kahit na mahal mo yung best friend mo, may boyfriend na yun eh, ipaubayan mo na. Pero, ika nga, kahit na sino ang humingi ng tulong sa atin, basta alam natin na makakatulong tayo, tumulong tayo. Kasi, ika nga nila, ang paggawa, sabi nga ni Kuya Daniel Rason na ang paggawa ng mabuti, hindi magdudulot ng masama. Kahit na sabihin mo na nasasaktan ka dahil nga sa sitwasyon na binigay ko na tong si boy best friend and may gusto girl best friend, pero ito si girl best friend ay may boyfriend. Yung boyfriend ni girl best friend ang nangailangan tulong. Bilang ikaw na tao na may kaya naman at may takot sa Diyos, tulungan natin yung mga taong nangangailangan kahit na alam natin na nasasaktan tayo dahil yung taong gusto natin may gustong iba. Pero ang punto ko po dito, gusto ko lang na makarating sa inyo na sana pag may nangangailangan, tulungan. Hindi na yung daan pairalin pa yung galit kasi pairalin niya yung selos. Pag pinairal niya yung selos, parang alam naman niya na kaya niya tulungan, sabihin na lang niya na, wala bumili, may binili akong gadget, medyo mahal, naubos yung allowance ko. Yun lang, isang halimbawa po ron. Pero, mas sabi mo po, kaya mga kwento, dapat handa tayo laging tumulong sa kapwa natin, kahit gaano kalaki o gaano kaliit, at least nakatulong tayo. Kahit nasasaktan tayo, ipakita natin na kaya natin tumulong. Ika nga, hindi man maibalik kaagad yung tulong na naibigay natin at nakatulong tayo, si Lord ang tutulong sa atin na magbigay ng blessing niya. Tong anak ko na to, kahit na nasasaktan siya, tinulungan niya yung boyfriend ng best friend niyang gusto rin niya. Napakabuting tao nito, bibigyan ko ito ng pagpapala. Halimbawa lang po, hindi ko sinabi na mangyayari. Halimbawa, nagbigay lang po halimbawa. Ang punto ko lang po dito, basta nangangailangan ang mga kapwa natin, tulungan po natin. Okay? At yan po, maraming paksa po natin sa araw na ito. Ako po ulit si Dave na Kakwentuhan TV. Follow me on Facebook and Twitter. Post lang po kayo ng one word, one sentence, or quotation. Kahit na naman na pwede natin pag-usapan at pagkwentuhan. Problema mo, problema ng magulang mo, or problema ng kapitbahay nyo. Malay mo, makatulong ako. Pero pag nakagulo, adios muna mga amigos. Kaya na muna bahala. Okay? Ano po? Susunod. Bye-bye! Maging matulungin ha!